Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882 ngayon, Feb 7, 2024. Nako. Ako si Conrad Banal, narito si paring Jonathan De La Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Yeah. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. Ida-download ang DWIZ app pang iOS, pang Android. Pwede yan. Live tayo sa Facebook, sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. And love. Love. And love. Pinaka-important. Isang linggo na lang. We have to feel the love. Yes, isang linggo na lang. Text line 0999-376-6768. Tayo po ay mapapanood sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Affordabox Channel 25. Mangyari lamang, iscan nyo ang inyong mga devices o receivers at doon makikita nyo na ang Aliw 23. Good morning, pare. Morning. Magandang umaga, paring Conrad. Magandang umaga sa ating mga tigapakinig, tigapanood, mga kababayan natin. Kung nasa man ho kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, One Philippines yan. Ha? At saka, siyempre, kung yung mga nasa cruise ships, mga barko, mga seafarers, kababayan natin, kung nasa mga 117 countries, paring ganon. Nandun tayo. Yung mga Pilipinong namamasyal dyan sa labas. Oh. Mamasyal naman kayo. Ang tendency po, uy, gusto raw magpabati, wag natin batiin. Gusto magpabati. Wag na. Etong si Mary Rapatan Hermano, Yeah. si Artemio Osir Hermano, si Dada Rapatan, at si Maria Janice Sabit sana, gusto raw magpabati. Ay, nako. Oo. Kayo, Mary Rapatan Hermano, Artemio Osir Hermano, Dada Rapatan, and Maria Janice Sabitsana, nagpapabati kayo, ayaw namin kayong batiin. Oh. Talagang hindi namin kayo babatiin ngayon dahil baka sa February 14, batiin namin Naku, ulit kayo. nagmamahal na raw ang bulaklak pa. Nagmamahal na bulaklak. Ngayon pa lang. Sasabay sa inflation ito. Nako, lagot. 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 Paano kaya yan? Yung mga, ano po, yung mga... Wag lang kayo, sasabay pa rin, Conrad, sa inflation yan. Kung yung mga kaibigan natin dyan sa mga concessionaire sa tubig, magpapadala pa ng tulips. Ayan, nako. Galing sa Netherlands. At i-charge sa atin. Charge sa atin. Ganda yan. Ang nararamdaman po daw nating init ngayon ay hindi summer. Oo. Monsoon season pa rin po, sabi na, kasi nung linggo pare. Ang init. Biglang init. Oo, At ang mga nagbalak o nagplano ng outdoor event, Patay. nagulat na lamang. Patay sila. Init. Hindi pa daw po summer yan. Sabi Hindi pa dinideklara, no? Hindi pa dinideklara. summer yan. Ano pa daw po yan? Yung bigla lang nagbago yung monsoon. Monsoon pa rin ko, kaya nga maulan pa rin sa Davao. Kaya nag-flood. Sa Mindanao, halos flood. buong Mindanao daw. Maulan. Ilan na nga namatay. Yeah. Kakaawa din mga kababayan natin. Sa Agusan River, nangangamba sila. Ang dami nang nalikas doon. So, monsoon pa rin, season pa rin po ito. Kaya lang, papasok na yung summer. At ang kanilang nakikita, ang peak ng El Nino ay next month. Marso. Na magkakasubukan na po tayo ng ating... Baba na nga parang Conrad yung level ng tubig sa mga dams natin. Ayun. Medyo ayusin na ho natin yan. Kaya nagmamahal po ang singil ng tubig. Hindi, bago pa bumaba, naningil na sila ng mas mataas. Advance, ha?
In advance In na po advance nila. na nila. Oh, Ayan. At bilib ako dito, anticipatory. Mahusay din. ha? Mahusay. Hindi pa daw po summer, sabi ng Pag-asa. Kanya lang yung kumbaga, may gatla, break. Break. Ang monsoon season, nagkaroon daw po ng kumbaga, pahinga. Kaya biglang nag-init. Northeast monsoon, yan po yung tinatawag na amihan. Hindi ito yung habagat. Iba yung habagat. O yung amihan na nanggagaling sa north. Northeast monsoon, yung amihan po na hangin. Malamig-lamig yun eh. Oo. Galing sa North Pole, sa mga Siberia, Yan. ganyan, China. Yung daw pong hanggang March, Northeast monsoon pa yan. Pero meron daw pong panahon na tumitigil muna siya. Nagbe-break lang. So, hindi pa summer. Huwag kayo mag-alala. Hindi pa summer. Pwede pa kayo mag-plano ng outdoor Activity. outdoor activity. Ngayon po, lumabas na, parin Jonat, na ano mo ba yun? Ano to? Yung research ng Okta. Yung Okta okay. Research. Okta Research. Yung trust rating. Kahapon po, binanggit natin yung satisfaction. Performance yun. Based on performance Performance yun, yun, rating. Ngayon, inalabas na rin yung trust. Nilabas po kahapon ng Okta. Trust rating nitong dalawa, ang ating presidente at ang ating vice president, sobrang taas. President Marcos, 76% ang tiwala sa kanya. 76% ng mga mamamayan, tiwala sa kanya. Ang Vice President, 71%. Matataas yan. Matataas yan. At tumaas pa po from the previous. Okay? Ito yung last quarter trust rating nung 2023. Yung previous nila, 73 lang si Presidente. Okay? 75 naman si Vice President. Vice President. Ngayon, lalo pang tumaas. At napakababa ng mga distrust. Yun ang maganda eh. Oo. Sa kay Presidente Marcos, 8%. Ibig sabihin, yung nalalabi po na 17%, pwede niyang iakit pa yun sa trust niya. Hindi Hindi yan aalis. nandun lang sa neutral yun. Papasok yun. Pwede pa. So, 8 lang ang kanyang distrust. Ito naman siguro yung mga talagang kahit anong gawin mo. Maski na ano pang gawin mo dyan, wala na yan. Wala na yan. Talagang anti-Marcos. Hopeless na yan. Hopeless. Wala yun. Kay Vice President naman po, 5% ang distrust. Ganun din. Ganun din yan. Ganun din yan. At sa Presidente, ang pinakamataas ang rating, na trust rating, 79% sa Visayas. Ba? Mawirat. 79. Ang kanyang pinakamababa, Mindanao, 69%. Pero 69 pa rin po yun. Mataas pa rin yun. Kahit yun ang pinakamababa. Sabi nga, di ba paring Conrad, sabi nga nung isang host ng BBC noon yung 35% sa Western countries, para ka ng doon, magpapabuffet ka na. Blowout na katakot-takot. Nakatakot-takot ka na. No? Maka 30% ka. Sa ibang bayan, sobra-sobra yun. Ang akin kapuna-puna po dito, yung malawak na range, yung range niya, yung kay Vice President pare. Balance Luzon, 64% ang trust niya. Pero sa Mindanao, wow, 99%. Mabigat. Ang lupit sa Mindanao. Malupit. Ibig sabihin, Kaya mahirap kalaban to. Sa Mindanao, 99%. Balance Luzon, 64%. Sa socio-economic classes, ganun din po, 69% to 77%. Ibig sabihin yung ABCD. Okay? Ang trust rating po, pinakamataas ng Presidente, kahapon na nakita natin, pinakamababa sa performance niya, Class E. Kahit po, ang satisfaction sa Class E, pinakamababa kay Presidente. Kay Presidente, Pagdating sa trust, tiwala kami. Sa kanya. Ang pinakamataas, Class E. Sa kanya, kay Sa Presidente. kanya.
Ba mabigat? So, mataas ang tiwala, pero yung nakitang performance, Hindi pa masyado. hindi po Kasintaas. Hindi kasintaas. failed expectation. May mga Ang kailangan. trust nila, ako, ang daming gagawin para sa atin ito, Presidente. Hindi nagawa. At saka maganda niyan yung mga nambubulabog, yung mga gusto mag-mobilize, at ang inaasahan nyo, mag-mobilize nyo yung mga E na yan. Class E, hindi pwede. Hindi pwede. Trust nga eh. Trust. Ganon din po si Sara. BP. Pinakamataas siya sa Class E Yan. ng trust. 84%. At yung ABC, 59%. Mababa ang trust niya. Well, mataas pa rin yun. Ay, Pero 59%. kung compared to sa 84 niya, sa Class E, napakataas. Okay. Kaya tigilan na ninyo yung pambubulabog nyo. Ang laki ng tiwala eh. Doon sa dalawa. Sa dalawa. Hindi ko mapaisip, paano yung, Yung mga- babanatan niya? Mga isasabihin, break up na yan, mag-ayos na, ganito. Dami nang pinagsasabi. Aha. Wala. Ngayon, ang number one na issue pa rin po ng bayan ay ang inflation, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Tumataas ang presyo ng bilihin, kaya siguro ang kanilang performance ay hindi ganun kasintaas ng trust. Oo. Pero nasa kanila pa rin yung tiwala ng tao. Na may mangyayari. Ang magandang balita po, nitong January, ayon sa Philippine Statistics Authority, parin Jonathan, huwag ka magugulat, 2.8% na lang ang ating Mabigat. inflation rate. Pataas pa rin, pero yung rate ng pagtaas medyo... Well, 2.8 is very good. Parang, Isaan nyo po tignan yan. parang wala na yun di ba? Statistically, Statistically, logistics and everything, ganun na po yung pinag-uusapan dyan. Ang siguro pinakamababa natin na 2 or sa 2 something eh. Kung bumaba pa yun. Yung 2.8 po, it's very good. Okay. Although, ito po ang pasubali. May mga headwinds na nakikita. Mabigat ang papasok. Ang papasok. Kaya hindi ganon. Maganda yung performance, 2.8% na lang ang inflation. Pero yung... Maganda. Dapat nakahanda tayo. Kasi po doon sa 2.8 na yun, sana mas mababa pa yan, parin Jonathan, kundi dahil sa bigas. Bigas ang problema talaga natin. Ang inflation rate po ng bigas, Yung pagtaas, ay pagtaas ng presyo. ng pagtaas ng presyo ng bigas, 22%, anak ng... Ganong katindi yan. Kung wala yun, Ay, babang-baba na tayo. baka less than mga 2 something lower, 2.4, 2.3, ganun. Malaking bagay po yung bigas. Ano dapat daw ang gawin natin dyan sa bigas? Well, supply po yan, supply. Wala tayong magagawa. Record na nga ang harvest natin ng bigas. Kulang pa rin. Record. Tumataas pa rin ang presyo. Bakit? Kasi po, sa world market, ang taas ng presyo ng bigas. Sa world market. Kaya itong mga meron tayo imported element. Kaya itong mga hoarders, ay siyempre, ano yun nila yun? Hawakan nila yung kanilang hawak ng mga bigas. Pero sa isang banda po naman, yung mga farmers natin, tumaas din ang pagbili sa kanila. Which is good. Ng bigas. Meron mga nagkikriticize naman, dapat daw mag-import ng mag-import para hindi ganun kataas ang presyo ng bigas. Papatayin mo naman yung mga farmers. Oo. Meron ganong salita Yung mga yan, hindi nila iniisip yung kalagayan naman ng ating... Economist ng mga mamahaling eskwela, na mag-isip. Ang isipin naman ninyo, ang tagal ng panahon na ang ating mga magsasaka ay talagang lugmok. Aba, nagkakagulo ngayon sa Europe. Ano ba? Ang mga farmers po, protest Sa France lang yung tractor nila, hinaharang sa kalsada. Hinaharang sa kalsada. France, Germany, Spain. Belgium, Sa Spain mismo. Spain. Hinaharang. Why? Kasi po, importation, inuuna nag-rally sila sa European Union headquarters, dyan sa Belgium. Dahil inuuna pa daw, yung kapakanan ng mga farmers sa Ukraine. Diba? Yan. Yan ang... Nagalit sila. Import ng agricultural... paano kami? Yun ang sabi ng mga magsasaka. Paano naman kami? Pinapatay nyo naman kami.
Okay. Pinababagsak ang presyo. Bukod pa doon, pinapatawan pa ng mga fees and Katakot-takot. charges and taxes. Nalulugi na nga kami dahil sa policy nyo ng too much. Para kung Importation. naalala ang Pilipinas, pare. Pag binabasa mo yung mga balita, Actually, kung ano, basta basahin mo lang. parang alam mo- Pilipinas ng... Alam mo, Pilipinas binabasa mo eh. Parang Pareho lang. tungkol sa Pilipinas yung balita. Okay? So, yung bigas po, yan ang binabantayan. At sinasabi po nila, at least nalampasan na natin yung bigat ng pagtaas ng tubig, Na kuryente. Medyo na tayo na doon. yun. Ang hinaharap na lang natin ngayon yung gas because of gasolina Oo. at saka panggatong dahil sa pagtaas ng presyo ng Mga panggatong na yan. Langis, lahat, etc. yung inflation po kasi ng bigas. Magkano na ngayon ang bigas daw po ngayon, ang inflation across the board, ibig sabihin magmula doon sa pinakamura hanggang doon sa pinakamahal, malakas ang pagtaas ng presyo. Taas ng presyo. Mm. Kaya, ang importante dyan ngayon, wag na ninyo masyadong inaano yung mga broken. Ngayon, sinasabi po ng Monetary Board, kasi daw po merong international factor. Yan bigas na yan. At yun, wala tayong magagawa. Dahil bababa po ang global supply ng rice. Kumbaga sa iba't ibang bansa, lalo na yung mga exporting countries, At isa sa mga hinahawakan din nila. Yes. Hinahawakan nila. Yes. At isa sa dahilan daw, parin Jonat, kung bakit mataas ang presyo ng bigas sa world market, bukod dun sa ban ng India sa export, mataas talaga ang inputs, cost ng inputs, Sa ngayon. fertilizer, fuel, Pesticides lahat. yan po. So yan, hindi tayo pwede makatakas dyan on our own. So ang kailangan lang naman nating gawin ay gumawa ng ng hakbang. Ano daw pa? Ayon po sa ating kapitan, skipper, team captain ng ating economic team, si Ralph Recto na ngayon. May hinanda daw po siyang mga Measures. Yes. Ang tawag niya RAIN. RAIN po, yung RAIN, alam niyo yung sa kabayo. Oo. Yung renda. Rendahan. Yung renda ng kabayo. Sa English yan, RAIN. Oo. Pero sa kanya, acronym yon, Reduce Emerging Inflation Now. Ang gusto ko dito sa plano ng ating bagong finance secretary ay concrete plans. Hindi abstract. Hindi libro. Hindi abstract, theories, hindi po. Hindi. Monitoring, mga ganyan. wala yun. Intensified coordination, hindi po. Comprehensive, whole of nation, malayan. Hindi yun. Specific ito. Specific Ang measure. sinasabi niya, against El Nino, cloud seeding, Yan. yung water saving technology, yung rehabilitation ng irrigation systems. Yes. Okay? Puro konkreto yan. Mga measures yan. Gagawa kayo dyan. Action yan. Ang kulang dun sa sinabi ni Secretary Recto, yung mga parang yung parang Samson. Only rice Tama. Si Mon Samson. Mon! A grupong Only Rice. Yung grupo ninyo, medyo bawas-bawasan nyo yung mga... Your kasi rice. wastage may wastage Kahit ba mag-cloud seeding? Oo. Mag-water saving technology. Irrigation system. Mag-irrigation system. Ayusin. Kung wastage kayo. Kung Only Rice. Only rice kayo na only... Hindi naman yung kinakain lahat. Nasasayang lang. Nasasayang yan. Actually, paring Conrad, mayroon sigurong maganda na research. Ilan ang wastage natin? Baka mayroon. Kapag luto na yung kanin, Baka mayroon. marami. Kaya nga O marami siguro, napapanis. Or what?
Hindi mo maaalis Oo. yun. Parang Sa mga restaurant, ilan na Oh, nasasayang yan. dyan? Paring Mona, sinasabi ko sa'yo, Ito pa po, yung Philippine Crop Insurance Corporation. palakasin yan dapat. Is that under the DOF or No, DA. DA. Pero Pero insurance siya. insurance yan. Kaya, Under the supervision under the din ng supervision yan. Insurance Commission. na under ng DOF. Malaking bagay daw po yan. Ngayon parating ang El Nino. Ayan, konkreto rin yan. Okay? Kasi nakalimutan yan for a while. Walang dream dito sa sinasabi. For a while, nakalimutan yung tungkol dun sa crop insurance eh. Ayan. Nakakalimutan yan. Kaya po nadidiscourage ang mga farmers na magtanim. Eh, siyempre, malulugi. Oo. Ngayon, isa pa po. Fuel subsidies. Ito naman, pag-deliver. Targeted yan dapat. Targeted. Yan po, konkreto yan. Konkreto yan. Hindi ito yung intense monitoring. Hindi yung Whole of nation? whole of society, intensified coordination. Wala. Hindi yan. Okay, kasi po, meron talagang factor na, malaking factor, yung pagtaas ng gaso. Sa ating inflation. Yes. Ang delivery, logistics. Lahat yan. So, yan po yung fuel subsidies. Aagahan daw po ang release. At saka targeted. Ayun ang kagalingan kay Secretary Drivers and operators. Kay Secretary Recto, grounded eh. Kasi nga, nasa ano siya, alam niya yung nangyayari kasi kinakausap ng taong bayan dahil politiko ito eh. Oo. Ang tawag nga sa kanya ngayon, bago daw ang tawag sa kanya parang Ano na? Polycrat. Hindi technocrat. Maraming aspect. Maraming aspect. Alam niya, napagbubuo niya. Marami siyang crap. Yes. Hindi kagaya ng mga techno na puro mga teorya. Ito po, isa pa. Yung ethanol kasi, blended dyan with gasoline. Yes. Para po daw baka makatulong sa pagbaba ng presyo ng gaso. Yung voluntary increase ng timpla. Tataas mo yung ethanol, depende po kung anong presyo. Oo. Kung makakamura, Para tataas magkano mo kayo. yung ethanol. I-blend mo ng mabuti. Isa pa yan. Hindi yung marking lang. Fuel marking. Hindi yung fuel marking lang. Yun daw pong toll rate, another. konkreto din yan. Konkreto din yan. Sa bagay, sa Luzon lang tayo. Kasi yung Yung iba. toll. Sa iba naman, walang mga toll roads. Hindi, ibang klase ng toll yun. And tong na yun. Hindi toll. Hindi po tong yun. Hindi toll yun, pare. Tong yun eh. Hindi tong rates. Toll. ang Hindi. sinasabi. Toll rates. Bibigyan daw po ng exemption Yan. ang mga truck na nagdi-deliver ng pagkain. Hindi basta truck ha. At ginagawa na ngayon yung guidelines. Yan. Konkreto din yan. Hindi po yan yung sinasabing tawag nito. Hindi yan yung mga Sinasabing kung ano-anong mga teorya dyan. hindi, DTI, gano'n na. Oo. Nag-press release ang DTI. Meron din? Meron. Ba? Hindi nawawala, no? Matindi, ha? Laging may press release yan. Mamaya ko na po babasahin kasi baka nag-aalmusal kayo. Baka At hindi kayo matunawa. Or mawalan kayo ng gana. Oo. Patay na. Good news na nga ito. Papasok tayo. Ito yung sinasabi na mga measures na pang ano sa headwinds. Sa headwinds, sinasabi po ni... Panlaban. Oo. Ito, hindi, sige nga. Basahin ko na rin kasi. From the viewpoint of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Chalex the Third. Chalex. Significant daw po yung pagbaba ng inflation rate. Yun. At yan daw po dahilan sa government, collective efforts and strategic measures. Yun. Mabigat. Mabigat, ha? In a statement, the significant deceleration of inflation rate. Yan daw pong inflation rate signifies a strengthening economy where businesses can thrive, investments can flourish, and the Filipino people can enjoy more affordable goods and service.
Parang ginawa yan ng aking high school, Parang speech to sa commencement exercises. High school? As we move Oh, forward, yan. this milestone reinforces our commitment Yan. to sustaining economic recovery. Matutulog yung mga graduates yan. Kumpara mo yan Doon sa sinabi ni Recto. Oh, yan. Yung mga konkretong measures na sinabi ni Recto. At itong press list nitong Chalex. KGG. Chalex the third. Pan-third siya. KGG Chalex. Apakalayo po. Dito wala kang mapulot Para ka Anong gagawin? speech ng... Kaya nga tatanungin mo, Sir, anong gagawin natin ngayon? ano nga yun? Ang ganda ng mga Anong sinasabi contribution nyo sa paglutas ng pagtaas ng presyo ng bilihin? Ayusin ba ninyo at least yung mga palengke? Bukod dyan sa mga walang katorya-toryang speech na press release. Oh. Ano bang gagawin natin? Kasi tatanungin ka after that. Ang ganda ng sinabi po ninyo, Sir. So, anong gagawin natin? Moving forward. Paano ang gagawin natin, Sir? Makinig ka kasi sa speech. Ganda ng speech ko Ano pa gusto nyo? Ang gusto nyo. Ganda-ganda ng speech ko. Di ba? Oh. Award-winning speech yan. Bibigyan ka ng anvil. Quill. Quill. Awards. Okay, 8:30 ng umaga. Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo. Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo ngayong mainit-init na araw ng Miyerkules. Ikapito. Ikapito ng Pebrero. Miyerkules. Si paring Joel ho, pasensya na kayo. Ayan. Merong napakahalagang ginagawa. Iwaliw. Ay, hindi pala. Napakahalagang mission. Yun. Meron siyang mission na ginagawa sa ngayon. Etong tsa-tsa, pare. Wala na yan. Tama na. Pag-aralan na yung init ang gagawin na lang dapat ngayon, yung mga pinag-usapan, kasi nagkasundo na. Actually, nagkasundo na Ang sinabi ng House at saka ng Senate, yung RBH, which is the joint resolution ng House at saka Senate, number 6, economic provisions. Inumpisahan na ng Senate yan. Alin dyan? Alin dyan? Yan. Oyos na yan. Pero nagsalita po ang mga dating Senate presidents. Yes. Tito Soto III. Yes. Vicente Soto III. Yes. At dating Senate President Franklin Drilon. Dapat lamang daw po na presidente mamagitan. Okay? Mas maganda raw yung sa labas ng House at sa labas ng Senado, yung yung cooler head. Yes. Yan ang mamagitan dyan sa, kumbaga, nag-aaway yan Actually, parang Conrad, merong ano yan. There is an institutional arrangement for that. Na pwede na sila, yung LEDAC. Pwede Doon yun. na sila. Pwede Legislative, That's under the Executive- Office of the President. Yes, Legislative Executive Development Council. Yun na. Mag-usap-usap na kayo doon kasi total, ang pinag-uusapan naman ngayon na nagkasundo na, sige, pag-usapan natin yung economic provisions. Yan. Kaya nga sabi parang Conrad ni Senator Sani Angara, yung chairman ng Senate, yan po yung nagdidinig ngayon, yung constitutional amendments. Yes. Di sabi niya, para mahabol na natin yung 2025 na elections, para magplebisito na tayo. Sabay na natin. Makakatipid tayo. Yes. Kailangan madaliin po ang trabaho dyan sa both houses. chambers. No? 2025 is around the corner. Yes. Ang suggestion ko, para maging maliwanag, Mahigit mga 15 buwan na lang. wala na yan. By the end of this year, kailangan. Ayos na yan kasi imprenta pa yung mga balota. Ang suggestion ko nga, total pareho naman nagkakaintindihan to. Meron naman doon sa House si Congressman Joey Salceda. Siya ang nag-handle nito. Di okay na yan. Congressman Salceda, Senator Angara, parehong ayos yan. Makukumpleto na tayo dyan. Hindi, kasi ang lala daw po na sitwasyon, may hearing sa Senado. At yung hearing na yon,
ang lumalabas doon, parang ang aim noon, upakan ang House. Tungkol sa pinagsimulan ng PI nila. Yun, Sa House. yun dapat, itigil na rin yun, yung hearing na yun. Tungkol to, saan nangyari, anong nangyari, wag na yan. Kasi pag-uusapan na dapat. Total, maski po yung simulang hearing, nabuko na natin. Oo. Ay, Maraming butas yung senaryo. Oo. Okay. Kasi gusto pa nila, gusto nito si Senator Amy daw. Oo. Na, ano ito idiin. Itong si Lawyer Anthony Abad, dyan sa signature campaign. Maawa ho kayo kay Tony. EDSA Puera advertising campaign. Maawa ho kayo kay Tony. Aba. Hindi naman po siya ganun kaano Di ba? Baka naman pwede Siguro na. naghanap buhay din yung tao. Hindi natin masabi. Hindi naman talaga. He's not an evil person. Oo, in hindi. other words. Si Tony Abad, no? Para bang ano yan? Na pumatay ng tao. Hindi naman. Hindi naman ganun ang ginawa niya. Nang rape ba yan? Nang hit? Hindi naman. Nang hipo. Hindi. Hindi Maayos. Decent tao ito Naglabas si po Tony. ng advertising. Kasama siguro sa kontrata niya yun. I mean, pagbigyan. Pagbigyan na po natin yung mayroong nga nagsabi kinantsawan pa nga yung yung gumawa daw ng advertisement na yun Kilala natin yun. Napakahina niya. Napakagaling dapat nito. Sabi nila, ano ba nangyari dito sa kaibigan natin nito? Bakit napakahina? Bakit ganito naman ang ginawa niya? Hindi ho natin maintindihan. Gusto nga namin ni Paring Conrad kausapin to minsan at mag-inuman kami ng konti. Pero insistent po ang si Senator Amy Marcos. Gusto niya raw malaman ang punot dulo niya pinagsimulan niyang PI nila. Actually, alam na natin sa totoo lang. Kasi daw tong si Noel Añate ng pirma, Ah. nangako siya na magsasamiti siya ng mga dokumento showing yung ginastos, who funded, yung mga galing ganon. sa kanya. Hinihintay niya raw yan. Actually, Kasi ito kasi, nangyalam, na dyan sa... Mahirap din naman kasi yung ganun. Alam mo kasi may kita dyan ganun ba yun? Well, bakit hindi Ikaw pa, gagalaw ka na walang kita? Principal Meron to, pare. Ha? Principal. Highly principled. Highly principal to. Noel? Hindi lang Noel natin? well-credentialed. Well-credentialed principal pa. Highly principled. Matindi to. Si Noel. Kakilala natin to. Ito yung kasama ni... Agad-agad daw isasamiti yung mga documents. Hinihintay niya raw. Baka wala na ho dito si Noel. Baka nasa New York Senator na yan. Amy, wag na kayo umasa Wag dyan. na, wag. Para hindi niyo naman kilala yung tao na yan. Parang hindi nyo nakikilala. Parang Noel. Billion daw po, balikan ko yung sinasabi, na isabay na yung plebisito. Yes. Diyan sa election sa 2025. Hindi pa natin naririnig ang COMELEC dito, no? Kung ano, pero yun ang ideya ni Senator Sani Angara. Yes. Bilyon-bilyon piso daw po ang matitipid natin. Tama po yun. Sa plebisito. Kung sasabay natin yan, ang laki ng tipid natin. Kasi po, ayon daw sa Constitution, 60 to 90 days, kapag naipasa ng Kongreso ang amendment, kailangan magplebisito. Oo. Kung maipapasa nila halimbawa ng Marso next year, at ang plebisito mangyayari ng Mayo, 60 days yun. Di ba? Yes. O kung maipapasa nila yan ng Pebrero, 90 days yun. Tama-tama. Sapul na sapul yan. Okay? So, maiiwasan daw po yung malaki-laking gastos. Pero may nagsasabi naman po, baka masyado maging politicize yung plebisito dahil sa Eleksyon. sasabay mo sa eleksyon. Meron din ganun pangamba. Pwede rin yun, hindi, pero mabuti na rin yun, paring Conrad, alam mo kung bakit, on the other hand, Para kasi, ma-discuss ang... Unang-una, para ma-discuss. At pangalawa, para malaman kung saan kayo nakatayo. Yung mga kumakandidato, ikaw ba... Pro-constitution. Pro ka ba dito sa provision na ito na itong gagawin natin o hindi? Ganun And yan. the electorate will judge you Yes. based on Based your on that. position. Yes. Maganda rin yan. Para makikita later on, kung ikaw yung nag-taksil, sinabi mo to nung election Ah. okay ka dito, tapos ngayon biglang kung ano-ano sinasabi mo.
Alam niyo po, yung amendment sa Constitution, whether we like it or not, it's a political action. It is a political action, definitely. So bakit natin iiwas yung politics doon sa plebiscito? Mabuti nga para sabihin, stand by your statements. It's a political exercise po. Pero eto na naman, kung kailan daw matatapos, ay madaliin and everything, ayan naman. Yung mga ganyan na Wag na yung madaliin nyo yan. Wag na yan. Basta, Para sa akin, kailangan humupa na tong away na to. And let's concentrate on other things. Meron na kayong timeline yung sinasabi ni Paring Conrad kanina. 60 days before the... Ang sabi ng Constitution, 60 to 90 days. After Congress approves this. Ang Hindi niyan, hanggang March, deadline nyo, 60 days to May. Yan na. March. Yan ang deadline. Kung magagawa nyo ng Pebrero, mas maganda. Mas maganda. Pwede pa rin yun, 90 days. Di ba? Okay na yan. Yan ang wag na ninyo sabihin niya. Madaliin. targetin nyo na, Wag na yung mga ganun. Nakakagulo lang yan Nakakagulo pa. No, makakagulo yan. Eto, si Andanar, nakakagulo ba to? Ayan. Sabi ni Secretary Catherine Enrile, talagang makakagulo siya. Hindi rin po siya kasama dyan, sabi ng dating presidential comms. Secretary. Yan ho yung communication secretary ng PRRD. dating Pangulong President Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Ang nagsabi po kasi si CESA Administrator, anak ni JPE, Juan Ponce Enrile, si Katrina Ponce Enrile. Siya ang nagpopondo raw po ng campaign. Anti-Marcos campaign. Na habang nasa China siya, ay ito si Andanar. Nasa Beijing dyan Nasa Beijing daw. Angkor ngayon kasi si Secretary Andanar ng China Global TV. CGTV. Isa siya sa mga anchors nung na yun, network na yun. Nagpapondo raw po si Andanar. Sinabi ni Andanar, hindi daw siya. Dininay niya. Nothing more than false accusation. Okay. Pero sabi naman ni Secretary Katrina Enrile, Administrator, I will come out with more information. Kaya yan, sabi ni Andanar sa social media, kaya daw siya mas gusto niya ng Pure Foods kesa sa Delimundo. Yung Delimundo po kasi ang may-ari niyan. Jaka. Yung pamilya ng Enrile. Enrile, yes. Masarap yun by the way. Actually, yan ang yung mga Pilipino abroad, yan ang mas gusto nila. Delimundo. Alam mo ba? Nagbibilin sa akin yan. Nagbibilin, tama ka, paring Conrad. Ibang flavor Pinoy ang flavor ng Carne Norte. Naiinis nga ako dito sa mga pinsan ko sa Las Vegas. Pag text sa akin, Manong, baka naman pwede. Sabi ko, oy, bayaran ninyo yan Baka padala ng padala. Akala nyo, mura yan. Hindi. Pure Foods daw, the best in my book, sabi ng Andanar. Martin, ikaw, Secretary Martin Andanar, medyo patrol yung mga sinasabi mo yung mga pang-asar. So, yung mag-research naman daw kayo, sabi ni dati Secretary. Hintayin mo. Kasi pero saan nakuha ni Katrina? Mayroon yun. Ponce Enrile. May pinanggalingan. From out of the blue, nasa China na nga yan. Bakit siya nang naisip niya? Ang dami kong pwedeng maisip dito. Andyan yung mga dating bataan ng Dilawan. Pwede. Pwede yung mga Dilawan ang nagpopondo niya. Yung mga dating ibang bataan ni Duterte, bakit yun nando sa China pa? Baka mayroon siyang pinaghuhugutan. Ewan ko lang. Hindi natin alam yun. Yan. Hindi natin alam yan. Ngayon po, ang delikado, ang presidente, napansin na rin to, yung mga cyber attacks. Yes. Paano kaya yan, pare? May nagsabi sa akin, bankero, talaga naman daw, pag meron talagang magaling na hacker, maski na anong gawin mo, tinira tayo,
masyadong vulnerable ang ating mga sistema. Systems, yes. Maski government offices. Maski bangko daw. Yun ang natatakot ako. Kung maski bangko, yan po ang assessment nila sa loob mismo ng banking system. Na kayang-kaya silang atakihin kung meron talagang Magaling. top caliber hacker. Oh. Kaya kailangan paayos natin yung ating security, cyber security program. Ang PNP, sabi ng PNP Accorda, kasi ang laki na binaba ng crime rate. Nag-report po ang PNP sa presidente. Nagkaroon ng security meeting eh. Okay. Kahapon. Etong si PNP Chief, Benjamin Accorda Jr., ang report niya, napakaganda. Bumaba po. Drastic ng crime rate. Which is believable kasi nakita naman natin walang masyadong mga report. Okay, yung meeting kasi nila, peace and order. Yes. Ito po ang sinabi niya. Sobrang napansin nila, napakalaki ng cyber crimes. Yes. Yan ang crime. Yung cybercrime. Totoo yan. Mahirap po ma-detect yan kasi walang physical. Hindi ka mukha nung snatcher. Kikita mo. Okay, kita mo. Hulihin ng pulis. Oh. Yung pulis, paano mo ihulihin yung tumitira sa Hindi mo nga. internet? Oo. Paano yun? Kaya mo ba damputin? Snatcher, dadamputin mo. Wala. Hindi. Poposasan mo. Wala. Minsan nga, pego lang inaabot niya. Etong cyber. Iba to. Iba ito. Ibang klase. Oo. Ngayon daw po, nagtatayo sila ng Cybercrime Division. Alam mo ba rin, Conrad? Ang each police station, Yan. Importante. ite-training nila ng investigador ng cybercrime case. Yan. Bawat police station yan. Malaki. Malaki-laki trabaho to, pare. Oo nga. Kasi si Presidente naglabas ng executive order ng ang i-designate niya ang NICA, National Intelligence Coordinating Agency, na siyang mangunguna dito sa cybercrime, cyber security operations nito. Nag-create nga ng Deputy Director General for Cyber Security. Iyon. Ang NICA. At yan ngayon, yung sinasabi ni General Accorda, i-coordinate lahat yan. Lahat yung mga requirements, lahat ng mga gagawin. Pero, ang suggestion ko lang ho kina General Accorda at saka sa Director General na NICA, si Gerald De Leon, kausapin ho ninyo itong mga telco. Yeah. Kailangan makatulong Kasi makatulong sila. Hindi pwedeng pababayaan nila yan. Yung pong Google Trends, tinitignan yan sa isang bayan, kamukha ng Pilipinas. Kung ano yung ating sinesearch? Yes. Okay. Artista ba? Ano ba? Porn ba? Depende. Depende. Ang pinakamataas daw po sa buong mundo ng ganyan. na mga search tungkol sa cybercrime sa Pilipinas. Yan. Ang mga sinesearch po natin, misinformation, malinformation, cybercrime, phishing, malware, Fake fraud, news. scam. Yan. Pinakikita lang, nag-aalala ang mga Pilipino tungkol dito sa cybercrime. Ang dami nabibiktima. Marami. Lalo na po sa mga kababayan natin overseas Filipinos. Apprehensive. Kasi hindi naman nila gano'ng alam kung ano nangyayari dito sa atin. Link sila ng link. Click sila ng click kung saan-saan. Napapasukan sila. 90% po ng searches tungkol sa scam. Ganon kagrabe ang hinaharap natin dito. Yan pong ngayon Valentine's, sabi ng PNP. Ay, sigurado na yan. Yung love scam. Ayan, Nako. Yan. Yung mga link, ay nako. Love scam tungkol sa... Pag meet girls your age. Yan, mga ganun. In your area. Mga Yeah. ganyan. Naku po, kinakabahan ka ba? Yung mga mahihilig dyan. Yan ang mga madalas yan ang nabibiktima yan. Ang suggestion nabanggit na ho natin to halos araw-araw dito. Huwag niyong ibibigay yung inyong OTP. Ano ba yung OTP? Yan yung personal data. O kaya PIN. PIN. Oo. Yan po, At saka yung link ng link, huwag ko yung link ng link.
Yung Link na link. click kayo ng click sa mga kung ano-anong link, ay patay na kayo. Eto meron daw pong naaresto dyan dito lang, malapit, Valenzuela, Bulacan. Oo. Hindi, Metro Manila na yan, Oh, Metro Manila. na dating part ng Bulacan. Meron daw nagbebenta ng SIM cards na merong GCash accounts. Nako. Paano yun? Paano nila nakuha yun? Yung SIM card, meron ng GCash account. Akala ko ma-register na lahat itong mga ito at alam natin kung saan yan. Oh. Diyan siya nakakapag-scam ba? Sigurado yun. May verified GCash accounts na may laman na 1,500. Pangingganyo. Pangingganyo. Ang nakakapagtaka rito, paano siyang nakakuha ng mga Mga SIM ganon, card? SIM card. Yun. Dapat po nare-rehistro yung SIM card na yan. Yeah. Kaya sinasabi mo, importante rin yung Importante telco. yung mga telco eh. Baka mamaya, kayo-kayo lang ninyo yan, nag-aayos eh. Yun yung nahuli. Paano yung mga iba? Sigurado mas marami pa yan. Marami pa yan. Meron SIM card. Siguradong genuine yung SIM card. Kasi kanya, ang ganito yung tingin ko. Kaya nilagyan yung GCash. Kasi kung ma-verify mo na may GCash account, ibig sabihin na recognize ng GCash yung SIM card na yun. Yes. And therefore, aandar yung SIM card. Papaniwala mo ngayon. Yun yung modus nun. Ngayon, saan mo gagamitin yung unregistered SIM card? At paano nakabukas ng GCash Yung tao, yung unregistered SIM card na yun? Kailangan kausapin ng PNP itong Globe naman. Hindi ba? Oo, dapat nilang kausapin yung mga telco na yan. Paano nagkaroon ng mga ganitong... Ang scam po sa cellphone, kailangan registered. Yun nga yung... kung kaya bakit- nag-registration tayo eh. Dami-dami natin hirap dyan Yung pala, ang dami nakakalusot. Oo. Meron bang tao sila sa loob? Pwede. O kaya yung registration system mismo, nagkagulo. F-load. Oo. Yan. May mga mali. May mga nangyaring hindi tama. Baka naman bago yung bago yung deadline ng registration, kayo mga nasa loob ng mga telco, kumuha na kayo ng napakaraming SIM card. Tapos kaya nyo i-register sa sarili ninyo. Ito pa, ang Bureau of Customs daw, wag daw kayong maniwala, may mga fake social media accounts na sinasabi sila ang Bureau of Customs. Nako, magbayad kayo doon. At yan. Ayun. Parang biyayar yan. Hindi bayad, extortion pa. Oo. Nako. Hindi ka nagbayad ng ganito. Nag-import ka. Yan. Something. Peking account daw po yan. At ginagamit yan, payment, remittance money, bank transfer, ayan. Asahan ninyo yung biyayar, magkakaroon na rin ng ganyan. Ito na lang po. Ang BOC, hindi po tumatanggap ng bayad through any other means aside from through banks. Yes. At yan po mga bangko na yan, accredited. Hindi kahit na basta-basta bangko lang. Ang pwede ka magbayad. Parang BIR din yan. Oo. Hindi kahit sino, Tatanggap. by Facebook, yan na lang ang tandaan nyo. Bank to bank po ito. Bangko po lang ang kanilang tinatanggapan ng bayad. Aside from the cashier inside the Bureau of Customs. Yun, mahirap naman yun kasi pupunta ka pa doon. So, pupunta ka sa bangko, Bayad ka doon. babayad ka doon, yung bangko, i-remit yan sa BOC. Ganyan po talaga ang sistema niyan, ang customs fee. So, pag meron nagsasabi sa inyo, Na pwede kayo magbayad doon sa kanila website, patay kayo. Patay kayo. Alam nyo hindi ano yun. Kaya ginagamit yung BOC. Pero baka ginagawa dyan parin Conrad, yung account ng BOC, sinasabi na Facebook or whatever ng BOC. Fake account. Fake account. May nakalagay doon na kung anong bangko. Baka meron. Oo, meron yan. Kasi isang Imbestigahan nyo yung bangko na yun. bangko. Yan ba, accredited ba ito? Yan. Yun daw po mga nabiktima. Mahirap nyo na mabawi yun. Sa totoo lang. Akin practical. Wala na yun. Pero kung nabiktima kayo, para po malaman yung MO, yung tinatawag na modus operandi ng sindikato na yan, makipagtulungan, tulungan nyo naman ang BOC. Yes. Pero daw kayong tumawag sa hotline, 8705-6000.
Tapos, makakuha sila ng impormasyon. Kung ano yung mga ginawa, paano, and everything. Ito bang binayad ko dito sa bangko na ito, tama po ba ito o hindi? Ayan. Yeah. Okay? Malalaman 8705. Oh, yan. 8705 6000. Yan po ang hotline. Okay? Bigyan nyo ng, tulungan nyo ang BOC. Baka para sa atin din yan. Oh, malalaman nyo na hindi tama yung binayad nyo kung mayroon bang susunod na naman na demand yung BOC. O, hindi kayo nagbayad. Nagbayad na ho ako. Ito yung aming resibo. Anong resibo? Nakakatakot po yung mga nangyayari sa internet. Yung mga scam na yan. Ay, kaya, Through cellphone and everything. Kaya kumikilos ang PNP ngayon. dapat mapagmasid. Pero gusto ko yun, Nika. Yes. Kasi sila po meron na experience eh. Kung gusto nga nila makinig sa mga cellphone conversations nyo. Kayang-kaya nila yan. Kayang-kaya eh. Oh. At isa pa po, yung child abuse. Another, Binebenta po sa internet yan. ano rin yan? Yung porn. Cybersecurity program. Cybercrime yan. Ang sabi po ng UNICEF, United Nations Children's Fund, UNICEF yan, ano? Ang Pilipinas daw po, naging hub Ng ganyan. ng mga production, porn production, na Child merong child sex. Sakit nun. Yan ang reputasyon natin. Pwede ako maniwala sa UNICEF dahil hindi naman ICC to. Ito talagang hindi ba mala ICC naman to? hindi mga malayo eh. hindi mga volunteers yan. Tsaka po ito nag-aayos ng buhok eh. Hindi ho nagbe-beauty parlor ka araw-araw yan. Alarming daw po nagiging sentro tayo. Mayroon nga nung previous years, natatandaan ko pa rin, Conrad, mayroon nga yung mga foreigners na sila na mismo, kala mo, nangaakit ng mga bata, pati yung mga magulang, yung pala... Binabayaran yung magulang para maggamit yung mga anak nila. Para sa ganyan. Ang estimate po ng UNICEF, 750,000 na mga producer o gumagawa ng child sex porn. At any one time, meron daw ganyan, kadami. Sa social media, kung ano man, private email, kasi may mga porn na PM. Yan, ganyan, personalized. Personalized. Kung may request kayo, kunwari, request nyo, blonde. Oh, yan, mga ganon. Ganon. At ang increase daw po in the past 15 years ng child sex materials, abuse materials, maganda pa pagkakasabi nila eh. Online child sexual abuse material. Yan po yung porn na gumagamit ng mga bata. 15,000% increase. Ganon kalakas. Oh. Globally naman In the yun. past 15 years. Ang estimate po nila, mga kalahating milyong Filipino children ang nagamit sa mga porn materials na ito. Noong 2022 lang, isang taon lang. Ganyang kadupang. Kalahating Yung mga naging thriving business pala ito. Kasi binabayaran yan eh. Binabayaran sila. At ang biktima, between 3 and 12 years old. Sakit pa. Mabigat. Anong konsensya meron yung mga taong yan? Baka Walang konsensya na yan. baka sa impyerno, kaluluwa nyo, hindi na rin tanggapin eh. Sa ganyang ginagawa nyo eh. Pero karamihan dyan, mga karumal-dumal, sabi nga. kumikita dyan yung mga... Naalala ko yung mga apo namin maisip ko, 3 to 12 years old. Sabi mo, ganun pa lang? Ibig sabihin, ito mga mga iba na mag-isip itong mga gumagamit niya. Nasa niban na yan mga yan, siguro. Okay, 8:02 ng umaga. Aliw 23, DWIZ 882.